Matapos makumpirma ang ikalawang kaso ng MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus sa Pilipinas, iba yung pag-iingat ngayon ang ginagawa ng mga empleyado sa airport. Karamihan sa kanila naka-face mask na. Samantala, patuloy ang pagbabantay sa pasyenteng may MERS-CoV na nasa ospital pa rin. May report si Sherry Ann Torres. Business as usual sa mga paliparan sa kabila ng pangamba matapos magpositibo sa MERS-CoV o Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ang isang dayuhan sa bansa. Naka-face mask na ang mga empleyado dahil sa takot na mahawa. Nananatili naman mahigpit ang pagbabantay sa mga dumarating na pasahero. Lahat dumaraan sa thermal scanners at nagpi-fill up ng health declaration checklist. Kumpleto rin sa health advisory sa paliparan. Nakapaskil doon ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sakit, mga sintomas nito at mga hotline na dapat tawagan. Nare-require na kayo, sir, na mag-suot ng face mask o sarili nyo lang? Ano lang, sir, yung binibigay lang ng management protection sa empleyado. Patuloy naman ang pagtutok ng Department of Health sa dayuhang nagpositibo sa MERS-CoV. Kailangan daw niya makakuha ng negatibong resulta sa mga susunod na test na susundan pa ng 48 oras na monitoring. The risk na makapanghawa siya, as of nung makatch natin siya, is almost nil or very low din yung chance na maka-expose ng iba makapanghawa. But then we still need to admit it, of course. The only indication that we can discharge him is pag nagkaroon na siya ng 2 negative results. 4 na araw na siyang nananatili sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine matapos ma-admit noong July 4. Bago siya magpuntang Pilipinas, galing muna siya sa Dubai bago nag-stop over ang kanya eroplano sa Saudi Arabia. Taliwas naman sa nauna nilang inanunsyo, hindi na kailangan pa i-quarantine o i-trace lahat ng 200 pasaherong kasama sa eroplano ng dayuhang nagpositibo sa virus. Prioritizing na lang yung may tinatag tayong 3 rows in front, 3 rows at the back, on the sides. Lahat sila hindi nakitaan ng anumang sintomas ng sakit. Naka-house quarantine naman ang 7 hanggang 8 kataong nagkaroon ng direct contact sa dayuhan. Tatagal ito ng 14 na araw. Sa gitna ng pangambang dulot ng MERS-CoV sa bansa, umapila naman si Lisuy sa mga pribadong ospital na huwag pabayaang magbiyahe papuntang RITM ang pasyenteng may sintomas ng MERS-CoV. Dapat daw ipahati dito sa ambulansya. Pagtitiyak pa ni Lisuy, sapat ang tauhan ng DOH na kayang gumabay sa mga manggagamot sakaling sa probinsya magkaroon ng pasyente. Sherry Ann Torres, GMA News.